Kung tutusin, ang tao ay palaging naglalakbay sa kanyang kinalulugaran. Maraming natutuklasan at nalalaman tungkol sa kultura at estado ng lalakbayan. At upang malaman at matuklasan ba ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbabasa, kailangan munang maisalin mula sa mga larawan at mga nararamdaman ng manunulat tungo sa mga letra at diskurso na tinatawag na lakbay sanaysay. Ano nga ba ang lakbay sanaysay? Ito ay isang uri ng di formal na sanaysay na tumatalakay sa mga natuklasan ng manunulat mula sa kanyang kinalulugaran, hindi lamang sa paglalarawan ng kanyang paglalakbay. Ang layunin nito ay upang maipahayag ang damdaming namuo habang naglalakbay. Maaaring nasiyan ang mananaysay o kaya'y nadesmaya. Dahil ito ay isang di formal na sanaysay, ang diwa nito ay subhetibo at karaniwang ginagamitan ng mga panghalip na nasa unang panauhan tulad ng ako, kami, namin, at iba pa. Pero bago sumulat, alamin muna ang mga dapat isaalang-alang sa pagsusulat ng lakbay sanaysay. Una, kailangang magsaliksik. Alamin mo muna ang kultura ng iyong pupuntahan, sa kasuotan, sa paniniwala, sa wika, at iba pang salik ng lipunan. Sa pamamagitan nito, matututuhan mo ang dahilan kung bakit sila nabubuhay sa ganoong paraan. Sa lahat ng bagay, hindi lamang sa pagsusulat. Kailangan ng pananaliksik upang maisangguni ang iyong mga nakita o palagay. Kinokondisyon nito ang pag-iisip ng tao dahil bahagi ng pananaliksik ang pag-alam sa mga pahayag ng iba pang mga tao mula sa kanilang formal na pananaliksik at obserbasyon. At ito ang iyong magiging katibayan sa pagpapahayag ng iyong mga nakita. Pangalawa, palitawin mo pa rin ang iyong pagkamalikhain. Bilang manunulat, isaalang-alang mo ang kilitin ng mga mababasa. Pahayag mo ang iyong mga nararamdaman habang naglalakbay. At ang mahalaga, gumamit ka ng mga tayutay upang maramdaman nilang kasama sila sa iyong paglalakbay. Ito ang pantaka o tensyon mo para basahin ang iyong sanaysay. Mas mahalagang ibagay mo ang iyong wika sa wika ng lipunan. Palitawin mo ang mga nauusang salita at in na ekspresyon para humantong sa pagkakasundo ng manunulat at mambabasa. Ipamalas mo ang iyong katangian bilang manunulat. Palaging tatandaan na ang manunulat ay sumusulat upang magpahayag at ang mababasa ay nagbabasa upang maramdaman ang binabasa. Kailangang nararamdaman at nakikita ng mamabasa ang iyong karanasan sa paglalakbay dahil ito ang pinakalayunin mo bilang manunulat. At magsimula na tayong maglakbay at magsalaysay ng mahusay.